Breaking news, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinabilib ang lahat dito. Wow, grabe! Kaya naman usap-usapan ngayon sa social media, pati na sa iba't ibang bansa ang Pilipinas dahil sa mga pinaggagawa ni Pangulong BBM. Ang tanong, matutuwa ba kaya ang lahat dito o baka sasabihin lang ding weak leader at bangag ang ating presidente? Ano-ano kaya ang mga pinaggagawa ni PBBM? Kaya naman mga kabayan, wag na natin tong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Bongbong Marcos pinabilib ang lahat matapos pangunahan ang World Economic Forum para sa advokasya ng ating Pangulo na patuloy na pinapalakas ang bilateral na relasyon ng Pilipinas sa iba't ibang sulok ng mundo. Kasabay rito ang pagpapatibay ng ating pakikipag-ugnayan sa mga international organizations para sa tuloy-tuloy na paglalago ng ating ekonomiya. Ang World Economic Forum Roundtable Philippines ay pinangunahan ni World Economic Forum President Borgie Brende, Head of Regional Agenda Asia Pacific Joe Oakley at Community Specialist Regional and Global Cooperation Miranda Androcolli. Sa temang Forging a Sustainable Future for the Philippines, ang forum ay inorganisa sa loob ng konteksto ng sustainability. Tinusuri din ang ugnayan sa pagitan ng digitalization, infrastructure development at energy transition. Ito ang kauna-unahang high-level roundtable na nagtipon sa rehiyon ng Asia Pacific mula nang matapos ang pandemya. Humigit kumulang 60 na tao ang kalahok mula sa mga lokal at international na kumpanya at organisasyon na kumakatawan sa pampubliko at pribadong sektor ang nagtipon-tipon sa Manila para sa 2 araw na kaganapan na naglalayong ipakita ang natatanging mga kapakinabangan ng bansa bilang pangunahing destinasyon ng mga dayuhang investors. Sa World Economic Forum Country Roundtable, ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga matagumpay ng Pilipinas pagdating sa ekonomiya, mga hakbang ng pamahalaan upang makapagbigay ng pamumuhunan at mapadali ang pagnenegosyo sa ating bansa. Ilan sa mga hakbang na inilahad ng Pangulo ay ang Build Better More Program, Created Act, Green Lanes for Strategic Investment, Public-Private Partnership Mechanism, pati na ang Maharlika Fund. Binanggit ng Pangulo ang mga plano sa pagpapaunlad ng infrastruktura ng administrasyon na nagbigay prioridad sa isang pre-selected na listahan ng 185 infrastructure flagship project na nagkakahalaga ng mahigit 9 trillion piso o humigit kumulang 162 billion US dollar na nagtatarget sa mga madiskarteng mahalagang sektor tulad ng sustainable development, physical at digital connectivity, agrikultura, enerhiya, kalusugan at klima. Dito ang pagbabago sa Build, Operate, Transfer Law Implementing Rules and Regulation, paglalagda sa landmark ng PPP Code at iba't ibang hakbang sa liberasyon ng ekonomiya tulad ng bagong tatag na Green Lanes para sa strategic investment, Cooperate Recovery and Tax Incentive para sa mga enterprises at kauna-unahang Sovereign Investment Fund ng bansa na maghahatid ng kapital patungo sa mga sektor na nagpapahusay ng produktibilidad. Binigyang diin din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng paghihiwalay ng politika at ekonomiya upang maipagpatuloy ang paglago ng ekonomiya at mapanatili ang katatagan ng politika sa Pilipinas. Sinabi ng Pangulong Marcos na ang tanging paraan upang tumugon sa geopolitical na isyu ay ang paghiwalayin ang politika at ekonomiya. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos kung ano ang mabuti para sa ekonomiya hanggat hindi ito nakakaapekto ng masama sa mga gawaing pampolitika sa Pilipinas ay isang katanggap-tanggap na aktibidad na papasukin. At idinagdag niya ang kapangyarihang pang-ekonomiya ay minsan ginagamit bilang kapangyarihang pampolitika. Sinabi ni Pangulong Marcos na ayaw niyang maliitin ang problemang maaaring idulot ng mga isyong pampolitika at pang-ekonomiya sa Pilipinas. Kasunod ng kanyang pangunahing mensahe sa World Economic Forum Country Roundtable on the Philippines, sumalang naman si PBBM sa question and answer portion sa mga kalahok pa din sa World Economic Forum. Pinuri ng Presidente at CEO ng San Miguel Corporation na si Mr. Ramon Ang, nakalahok din sa World Economic Forum si Pangulong Ferdinand Marcos para aniya sa kanyang pagsisikap na pagsiglahin ang sektor ng enerhiya sa ating bansa. Sinabi ni Ramon Ang sa mga bisita na ang Pilipinas ay isa sa mga pioneer sa pagbuo ng geothermal power sa rehiyon. Para
Para sa kaalaman ng lahat, itinayo ng Pilipinas ang unang geothermal power nito noong 1987 at ngayon ang geothermal nito ay gumagawa na ng 2,000 megawatts. Ang bansang Pilipinas ay isa rin sa mga unang nagpatayo ng nuclear power plant sa Asia noong 1976 at gayon din nagpatakbo o nakatuklas ng Malampaya natural gas field at solar power noong unang bahagi ng Tinutulan din ni San Miguel Corporation Chief ang paniwala na hindi daw competitive ang Pilipinas dahil sa katunayan mataas na ang presyo ng kuryente at gasolina. Ipinaliwanag ni Ang na mataas ang mga singil dahil sa mga buwis na ipinapataw ng gobyerno habang ang mga sektor ng enerhiya sa ibang bansa sa Asia ay may subsidize. Ang Malaysia halimbawa ay nagbibigay umano ng subsidize na nakakahalaga ng 20 billion US dollar sa isang taon, habang pinahihintulutan ng Pilipinas ang mga pwersang pangmerkado na manguna. Si Pangulong Marcos naman sa kanyang huling bahagi ay nagpahayag ng pasasalamat kay Ramon Ang para sa pakikilahok ng San Miguel Corporation sa infrastruktura at pagpapaunlad ng enerhiya sa Pilipinas. Partikular na ang kamakailang pakikipagsapalaran nito na inirehabilitate ang Manila International Airport. Sa pangkalahatan, binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. na mula sa pagsisimula ng kanyang administrasyon, ang kanyang layunin ay muling ipakilala ang Pilipinas sa mundo. Kaya ang pagpabalangkas ng isang masiglang plano upang gamitin ang pinagsamang lakas ng publiko at pribadong sektor sa pagpapalakas at paglalago ng ekonomiya para isang inklusibo at mahusay na pagbuo ng Thank you for expressing your interest in the wellspring of investment opportunities that have sprung up here in the Philippines. Of course, I would be remiss if I do not acknowledge and extend our profound gratitude to our partners at the World Economic Forum for their enduring support and vital role in the Philippines' growth story and ascent to the global stage. As you may recall, it was about a decade ago that we hosted the 23rd World Economic Forum on East Asia here in Manila. Discussions back then centered on the glowing promise and potential of the Philippines as the strongest performing Southeast Asian economy in 2014. 10 years later, we bear witness to the full fruition of that vision. Today, against great odds, the Philippine economy shines as the brightest spot in the fastest growing region in the world. In 2023, the Philippines capped the year off with the highest GDP growth in all of Asia, including China, meeting and exceeding expectations of major multilateral organizations such as the IMF, ASEAN Plus 3, Macroeconomic Research Office, and the World Bank. The country's growth performance was largely driven by the resiliency of domestic demand, an impressive feat against a backdrop of elevated prices and overlapping crises in the global market. It comes as no surprise that investments, particularly in durable equipment and public construction, emerged as a key driver of our full-year growth. From the moment I took office, it was abundantly clear to me that securing investment-led growth required the right policy thrusts and priorities. In response, we quickly formulated a vigorous plan for boosting infrastructure development that featured cross-cutting strategies for enhanced efficiency to reduce operational costs and to avoid costly delays.